Isipin mo to ha, tumunog yung phone mo, 2:00 ng madaling araw. Nako, usually hindi maganda balita pag ganyang oras eh. Mismo, tapos pagtingin mo sa screen, may message mula sa isang malapit na kaibigan o kaya baka katrabaho mo. Tapos ang nakasulat lang, hindi ko na kaya, gusto ko nang sumuko. Wala nang iba. Grabe, nakakakaba yung ganyan. Parang biglang hihinto yung mundo mo. 'Di ba? Sa ganyang sandali, biglang nawawala yung lahat ng mga paborito mong motivational quotes. Hindi mo pwedeng i-reply yung simpleng, kaya mo yan, tapos magpapadala ka ng smiley face? Oh, definitely hindi pwede yun. Kasi nakatitig ka sa isang matinding krisis eh. At alam mong yung susunod mong sasabihin o gagawin pwedeng magpapalala o magsalba ng sitwasyon. At yan ang realidad ng isang tunay na krisis, di ba? Kasi pag ganyan, wala itong malinaw na x-ray kung saan ituturo ng doktor na, ayun, dyan ang bali, madali lang yan ayusin. Tama, kapag emosyon, trauma at buhay na yung nakataya, ang nakikita mo na lang is isang sobrang masalimuot na sitwasyon. Walang simpleng formula para dyan eh. At ang catch pa dito, madalas, tayong mga ordinaryong tao yung unang nakakatanggap ng ganyang message. Tayong mga kaibigan, kapamilya, katrabaho, hindi yung mga professional therapists. Oo nga no, tayo yung first responders kumbaga at doon pumapasok yung mission natin para sa'yo ngayon. Sa paghimay natin sa material na ito, kumuha tayo ng mga malalalim na konsepto mula sa isang komprehensibong manual tungkol sa advanced shepherding and counseling. Opo, pero teka lang lilinawin lang natin Hindi layunin ng malalimang pagsusuring ito na gawin kang lisensyadong therapist overnight. Hindi ganun. Oo, wag nating aakuin yun. Ang gusto lang natin is maipaintindi sa'yo yung pinakamahalagang frameworks mula sa source natin para kapag dumating yung, alam mo yun, yung 2:00 ng madaling araw na text na yon, mas handa kang maging isang matatag na gabay. Kasi sa mga ganyang eksena, bawat hakbang mo may bigat. Ang bilis nating magpanik tapos maghahagis tayo agad ng solusyon. Totoo yan, pero ang itinuturo ng material natin, minsan ang pinakamalaking tulong na maibibigay mo is yung pag-unawa muna kung bakit palpak yung mga nakasanayan ating quick fixes. Okay, himayin natin to. Bago pa man tayo humanap ng lunas, bakit nga ba madalas sablay yung mga generic na payo? Yung mga tipong, ano, Yung tipong may lumapit sa yung kaibigan na umiiyak kasi nasisira na yung pamilya nila. Tapos sasabihin mo lang, everything happens for a reason. 'Di ba? Bakit nakakairita o minsan nakakadagdag pa sa sugat yung mga ganyang linya? kasi nakakadagdag yan sa sugat dahil tinitignan natin yung tao bilang isang simpleng makina. Parang may isang switch lang na pwedeng i-on o i-off. Oo nga. Parang computer lang na i-restart mo. Exactly. At malinaw na binabasag ng source material natin yung ganyang pananaw. Ipinapaliwanag dito na ang tao may 4 na magkakaugnay na dimensyon. 4 na dimensyon. Ano-ano to? Oo, 4. Meron tayong spiritual, yung sa pananampalataya at pagkakakilanlan natin. Tapos emotional, yung mga trauma at takot. Relational, yung pamilya at komunidad. At lastly, physical, yung katawan natin, yung pagod. Wow, okay. Tapos, hindi mo pwedeng iiwalay yung isa sa iba. Hindi talaga. Kapag ang isang tao ay nasa krisis, madalas kasi tinitingnan lang natin yung ibabaw eh. Kunwari, nakikita nating may init ang ulo ng tao. Oo, iisipin natin agad, may problema to sa ugali, kulang sa pasensya. Mismo. Pero ang hindi natin nakikita, yung taong laging galit, baka naman may dinadalang matinding lungkot, baka may grief siya na hindi niya naproseso, na nandun sa emotional dimension. Ayun, o kaya yung taong bigla na lang lumalayo sa komunidad niya, parang biglang nag-MIA. Di ba? Oo, yung mga nanggo-ghost ng friends. Tama, iisipin mo antisocial siya, pero hindi pala. Baka may matinding trauma siya mula sa relational dimension na hindi lang niya masabi kahit kanino. Eksakto yan. Kaya kapag hihiwalayin mo yung mga dimensyong ito, magkakamali ka talaga ng pagdadiagnose sa problema. At ang masaklap dito, kapag mali yung intindi mo sa root cause, Magiging out of touch yung payo mo. oo, magiging irrelevant yung ibibigay mong sagot. Parang nakaka-insulto pa minsan.
May naisip akong paraan para mas madali nating ma-visualize yan eh. Parang pagdadiagnose lang yan ng sasakyan. Paanong sasakyan? Isipin mo, uusok yung makina mo kasi basag na yung mismong block sa loob, di ba? Tapos dinala mo sa mekaniko. Pero ang ginawa lang ng mekaniko, pininturahan ng bago yung labas ng kotse, tapos nilagyan ng wax. Naku, ang ganda tingnan sa labas nun. Oo, pansamantala, maganda siya tingnan pero the moment na i-start mo ulit yung kotse, sasabog pa rin yung makina sa loob eh. Tama. Kaya kapag nagbigay ka ng simpleng Bible verse o inspirational quote sa isang taong, ang totoong problema is deep-seated trauma, parang pininturahan mo yung sirang makina. Ang ganda ng analogy na yon. At yung sirang makina na yan, perpektong naglalarawan yan sa tinatawag sa manual na reductionism. Reductionism, meaning nire-reduce mo yung tao. Oo, yung panganib ng pagtingin sa problema gamit ang iisang lente lamang. Ang nakakabilib dito ay at kung babalikan natin yung isa sa mga pinakamalakas na halimbawa mula sa source natin, tingnan natin yung kwento ni Elijah. Ah, yes. Pamilyar ako dyan. 'Di ba? Isa siyang matapang na propeta, pero bigla na lang siyang nakaranas ng matinding burnout. Umabot siya sa puntong nagtago siya sa deserto tapos humiling na mamatay na lang. Grabe yon! Kung ordinaryong tao titingin sa kanya, isipin agad natin, nako, matinding spiritual crisis to, nawawalan ng pananampalataya. Oo, at kung tayo'y nandyan, baka binigyan na natin siya ng mahabang sermon tungkol sa pag-asa o kaya tibay ng loob, 'di ba? Sermon agad, ganyan tayo eh. Pero tingnan mo yung ginawa ng Diyos dito. Hindi niya siningilan si Elijah ng sermon. Ano yung unang ipinabigay sa kanya? Ano ba? Pagkain. Pagkain, tubig, tapos pinatulog siya. Nang magising, pinakain ulit at pinatulog ulit. Wow, physical dimension agad yung inaddress. Mismo, ipinapakita dito na kahit ang Diyos, nauunawaan niya yung physical at emotional dimension ng tao. Bago ka makipag-usap tungkol sa mga malalalim na isyong espiritual o emosyonal, kailangan mo munang i-address yung biological reality ng tao eh. Oo nga, no? Kasi isipin mo, kung yung tao walang tulog tapos dehydrated pa, yung utak niya nasa fight-or-flight mode eh. Tama. Kahit anong ganda ng salita mo, walang talab na karunungan dyan kung gutom yung tao. Grabe, diyan nagkakasubukan tayong mga nagbibigay ng gabay. Kasi akala natin dahil may problema sa pamilya o sa buhay yung tao, kailangan agad natin ng matinding sagot. Oo, yung parang kailangan laging malalim yung advice. Pero minsan pala kailangan lang nila ng mainit na kape, makakain, tapos mahabang tulog bago natin sila kusapin ng seryoso. Totoo. At dyan tayo papasok doon sa flow o daloy ng isang krisis. Kasi ngayong alam na natin na masalimuot yung tao dahil sa apat na dimensyong iyan, paano ba natin ia-apply ito sa mismong sandali ng kaguluhan? Oo nga. Kunwari bumalik tayo dun sa text nung 2:00 ng madaling araw. Ano yung framework para hindi tayo lamunin ng panic nila? Kasi nakakapanik din yun sa side natin eh. Natural lang magpanik. Pero dito, nagbibigay yung source natin ng isang malinaw at sunod-sunod na crisis framework. At hindi lang ito basta listahan na babasahin mo Ito dapat yung magiging anchor mo. Okay, ano yung unang step? Nagsisimula ito sa stabilize. Bago ka maging counselor, kailangan mo munang tiyakin yung kaligtasan nila. Kung nag-hyperventilate sila o kaya may banta sa sariling buhay, hindi ka muna magtatanong ng malalalim na rason kung bakit sila nalulungkot. Oo nga, parang common sense pero nakakalimutan pag ando na. So papatatagin mo muna yung sitwasyon. Exactly. Ikalawa is listen. Dito papasok yung pakikinig para kumuha ng katotohanan at napakahalaga nito. Walang filter ng panghuhusga dapat. Kaya pala listen muna kasi dun mo palang magagawa yung ikatlong hakbang, tama? Yung discern. Tama. Sa discern ka na maghahanap ng pattern gamit yung apat na dimensyon na pinag-usapan natin kanina. Aalamin mo kung saan nanggagaling yung bigat. Tapos, ang ika-4, act. Ito na yung gagawa ka ng hakbang. Pero ang ganda nung sabi mo dun, dapat may tamang timpla ng katotohanan at biyaya. Oh, truth and grace. At syempre, ang huli is yung follow-up. Kasi walang krisis na nare-resolba sa isang upuan lang. Hindi yan magic. Nakuha ko yung mismong daloy. Stabilize, listen, discern, act, follow-up.
Pero parang may kulang. Parang may isang malaking konsepto na bumabalot sa lahat ng ito. Ang galing mo, na-sense mo yun. Kahit kabisado mo yung prosesong yan, walang mangyayari kung wala yung tinatawag nilang presence o yung presensya mo. Presence! Yung sining ng pagpapadama na nasa tabi ka nila bago ka pa man magbukas ng bibig. Mismo. Yun ang pinaka-core foundation ng framework. Wait, teka, let me play devil's advocate here. Dito na magiging sobrang interesting ang lahat. Kasi kapag may nag-breakdown sa harapan mo, ang bilis ng pintig ng puso mo noon, di ba? Oo, nag-adrenaline rush ka rin. At yung unang instinct mo, biologically, is i-fix yung sitwasyon. Magsasalita ka para patahinin sila, shh, tahan na, okay lang yan. Parang napaka-counterintuitive naman na sabihin mong manahimik at makinig ka lang. Oo, parang ang hirap gawin. 'Di ba? Paano makakatulong yung presensya kung mukha namang wala kang ginagawang aksyon para solusyonan yung problema nila? Pakiramdam mo lang na wala kang ginagawa. Pero actually, sa neurobiology at sa psikolohiya ng tao, yung pananahimik na may kasamang matibay at kalmadong presensya, nagdudulot yan ng co-regulation. Co-regulation? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung nagwawalang nervous system ng taong may krisis, nakikiangkop doon sa kalmadong nervous system mo. Mapapansin mo ito doon sa kwento ng mga kaibigan ni Job na naka-highlight din sa source natin. Ay oo, si Job na nawalan ng lahat? Oo, nawalan ng pamilya, kabuhayan, pati kalusugan niya. Tapos, dumating yung mga kaibigan niya. At alam mo ba kung ano yung pinakamatalinong ginawa nila noong umpisa? Ano? Nag-alay sila ng tulong. Umupo sila sa tabi niya ng 7 araw at 7 gabi nang walang sinasabing kahit isang salita. 7 araw? Grabe. Oo, sinamahan lang nila siya sa kanyang dilim at pagdurusa. Walang advice, walang lecture. Isipin mo yung bigat ng 7 araw na katahimikan ha. Sa kultura kasi natin na sanay sa mabilisang sagot, napakahirap magpigil ng dila. Laging may nag-uudyok sa atin na sabihin na, alam mo baka sinusubo ka lang ng Diyos? Mga ganon? At dyan eksaktong nasira ang lahat para sa mga kaibigan ni Job. Nung nagsalita na sila. Oo, nung unang araw na binuksan nila yung bibig nila para magmarunong, para i-rationalize kung bakit nangyari yun kay Job, doon nawala yung bisa ng presensya nila. Naging mga huad silang tagapagligtas. Ouch! Ang sakit pakinggan nun. Ikumpara mo ito sa halimbawa ni Jesus sa gitna ng bagyo kasama yung mga disipulo niya. Nang magpanik yung mga disipulo kasi lulubog na yung bangka nila, nagturo ba si Jesus ng teolohiya tungkol sa bagyo habang hinahampas sila ng alon? Hindi. Ang weird naman kung biglang magsermon siya doon. Di ba? Hindi. Pinakalma muna niya yung alon, ni-stabilize na yung paligid bago siya nagbigay ng instruction o aral. Kaya yung pananahimik mo habang nag-e-emote yung kaibigan mo, hindi yun pag-iiwas ha. Ito yung mismong pag-stabilize sa emosyonal nilang bagyo. That makes total sense. Kailangan mo munang i-ground yung emosyon bago pumasok yung logic. Pero teka, ilipat natin yung usapan sa atin namang mga nagbibigay ng gabay. Kasi may kapalit tong presensya na ito eh. Anong klaseng kapalit? Kasi kung uupo ako sa tabi ng kaibigan kong may matinding trauma, tapos nakikinig lang ako ng malalim, paano naman ako? Hindi biro yung sumalo ng problema ng iba. Unti-unti nitong inuubos yung energy mo. Napakahalagang punto niyan. At dyan na idinidiin ng manual natin yung mabigat na pasanin ng pamumuno at yung kadalasang nagiging sakit natin mga mabubuting tao yung savior complex. Savior complex. Nako, madalas ko marinig yan. Ito yung palihim na paniniwala na ikaw lang makakapagligtas sa tao, di ba? Oo, yung parang feeling mo, superhero ka nila. Ano ba yung mechanism sa likod ng savior complex na yan? Bakit ba tayo nahuhulog dyan kahit alam naman natin minsan na hindi tayo superhero? Nahuhulog tayo dyan kasi may dala itong dopamine hit Nakaka-addict yung feeling na kailangan ka? Mismo, kapag nararamdaman mong kailangan ka ng isang tao, nagbibigay ito ng sense of purpose. Bumabalik-balik sila sa'yo, tapos sa tuwing pinapakan mo sila, nakakaramdam ka ng halaga. Wow! So medyo selfish din pala siya in a way. Oo, minsan hindi lang natin napapansin. Pero ang nangyayari dyan, bumabagsak na yung mga boundaries o personal na hangganan mo.
Nagre-resulta ito sa codependency. Codependency, yung parang hindi na nila kayang mabuhay nang wala ka. Eksakto. Yung tinutulungan mo, nagiging palaasa ng sobra. Hindi na nakakatayo sa sariling paa. Tapos ikaw naman, nakokondisyon mo yung sarili mo na kailangan lagi kang andyan para sa kanya. At dahan-dahang masisira yung iba't ibang aspeto ng buhay mo niyan. Kasi kung wala kang boundaries sa oras, biglang available ka 24/7 kahit nasasakripisyo na yung sarili mong pamilya. Tama. Paano naman yung sa emosyon? Ayun, kung wala kang emotional boundaries, bit-bit mo yung lungkot niya hanggang pag-uwi. Tapos, relational boundaries, ikaw na lang ang mundo niya, wala na siyang ibang friends. At yung pinakamahiyap, ethical boundaries. Oo, nawawala na yung professionalismo dyan eh. Nagiging malabo na yung linya kung ano yung tama at mali sa pagtutulong. At alam mo ba kung ano yung nagiging huling senyalis niyan? Chronic exhaustion. Yung pagod na tagus hanggang buto, na hindi mo na nakukuha sa simpleng tulog lang. Kasi inaako mo na yung responsibilidad na hindi naman talaga sa'yo. Totoo yan. Para mas maintindihan natin to, isipin natin ang pagiging gabay sa dalawang uri ng bagay ha. Pwede kang maging isang espongha o pwede kang maging isang salamin. Espongha o salamin? Sige nga, paano yan? Kung tatakbo ka ng walang boundaries tapos may savior complex ka, para kang espongha. Sisipsipin mo yung lahat ng luha, bigat at trauma ng mga tao sa paligid mo. At kapag napuno na yung espongha na yan, anong mangyayari? O wala na itong silbi, dudumi lang, masisira, tapos hindi na makakasipsip ng kahit ano. Kasi hindi disenyo ng tao na bitbitin ng lahat ng bigat ng mundo eh. Kaya sa halip na maging espongha, dapat nating piliing maging salamin. Paano naman nagiging salamin ang isang epektibong gabay? Kasi ang salamin hindi sumisipsip ng liwanag o dumi, di ba? Nagre-reflect lang ito. Ipinapakita mo lang sa kanila yung katotohanan, binabalik mo sa kanila yung liwanag, tapos dinidirekta mo sila pabalik sa totoong solusyon. Ang ganda niyan, dinidirekta mo sila sa sarili nilang kalakasan at sa mga taong talagang makakatulong sa kanila, hindi mo inaako. Pero paano natin sasagutin yung pangkaraniwang objection dito? Lalo na sa kultura nating mga Pinoy. Na ano? Na yung pag-set ng boundaries madalas napapagkamalang pagiging makasarili. Kunwari, tumatawag yung kaibigan mo ng paulit-ulit, umiiyak, hindi ba parang ang lamig at ang tigas ng puso mo kung sasabihin mong, "Oh, hanggang dito lang ang oras ko para sa usapang ito ngayon ha, bukas na natin ituloy." Naku, dyan tayo madalas nagkakamali ng pag-intindi sa salitang boundaries. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, yung boundaries, hindi yan mga pader na tinatayo mo para itaboy yung tao. Hindi siya pader. Ano siya? Ang boundaries ay parang scaffolding, yung suportang bakal na ginagamit kapag nagtatayo ng gusali. Yung mga frame sa labas ng building? Oo, kailangan mo yung scaffolding para maging sustainable at ligtas yung pag-aalalay mo sa mahabang panahon. At dito, muling binibigay ng source natin yung pinakamataas na halimbawa. Kahit si Jesus eh. Paanong naging halimbawa si Jesus dito? 'Di ba, siya yung kinikilala na sagad sa habag at pagmamahal. Pero inilalarawan sa text na madalas siyang lumalayo sa mga nakapaligid sa kanyang mga tao. Kahit pa maraming humihingi ng milagro, Oo nga no, may mga times na umaalis siya. lumalayo siya para magpahinga, mapag-isa, at manalangin. Nagsiset siya ng boundary. Ibig sabihin pala, yung pag-aalaga sa sarili, hindi siya isang luho. Isa siyang sagradong responsibilidad kasi kung ikaw mismo, walang laman, wala kang maibubuhos sa iba. Kung sira yung makina mo, paano ka makakahila ng mga taong na-stuck sa putikan, di ba? Eksakto. Kailangan puno ka rin. At kung tatanggapin natin na hindi tayo espongha at kailangan natin ng malusog na boundaries, ang susunod na malaking tanong dyan ay, paano natin sila gagabayan tungo sa pagbabago kung hindi na natin inaako yung problema nila? Oo nga, no? Kaya ano bang ibig sabihin nito para sa atin? Kasi kapag naging salamin lang tayo, paano natin matitiyak na nakikita nila yung tamang direksyon? Paano na yung proseso ng pakikipag-usap natin sa kanila?
Yung sikreto dyan na detalyadong tinatalakay sa manual natin ay nakasalalay sa kung paano tayo magtanong. Magtanong, hindi magbigay ng payo. Oo, kasi yung mga mahinang gabay, mabilis magbigay ng statement o advice eh. Gawin mo to, gawin mo yan. Pero yung mga malalalim na gabay, nagbibigay sila ng mga transformational questions. Okay, transformational questions. May iba't ibang klase ba nito? Meron, tinutukoy dito yung tatlong uri: open-ended, heart-exposing, at truth-guiding questions. Wait, bakit ko pa kailangan magtanong kung alam ko na yung sagot sa problema niya? Bakit hindi ko na lang i-shortcut at sabihin, alam mo, ito gawin mo. Iwanan mo na yan trabaho mong toxic. 'Di ba mas mabilis yun? Mas mabilis, oo, pero kapag sinabi mo sa kanila kung ano yung dapat gawin, sinusubukan mong wasakin yung mga defensive walls nila gamit yung sarili mong lakas. At madalas, magre-resist yan, manlalaban yan. May point, baka sabihin pa nila, hindi mo kasi naiintindihan eh. Mismo? Pero kung gagamit ka ng heart-exposing question, halimbawa, sa halip na sabihing mag-move on ka na dyan, ang itatanong mo is, ano ang kinatatakutan mong mangyari sa pagkatao mo kung sakaling bibitawan mo na yung galit na ito? Grabe, ang tindi ng tanong na yan ah. By asking that, you are basically forcing them to look inward eh. Sila mismo yung magbababa ng sarili nilang pader. Tama, hindi mo sila dinidiktahan, tinutulungan mo silang maging arkitekto ng sarili nilang lunas. Kapag sila mismo yung nakatuklas dun sa maling pinaniniwalaan nila, mas nagiging permanente yung pagbabago. Kasi hindi ito nanggaling sa labas, nanggaling ito sa sarili nilang realization. Sila mismo yung nakita sa salamin na hawak mo. Ang ganda nung connect mo dun sa salamin. Kaya pala mas nakakapagod maging tunay na gabay kaysa sa maging simpleng tagapayo eh. Kasi sa halip na mag-lecture ka lang ng 5 minuto, kailangan mong umupo, makinig ng matagal, tapos mag-isip ng tamang tanong na magbubukas ng isip nila. Oo, deliberate effort talaga siya. Pero paano kung kahit anong lalim ng tanong natin at kahit anong tagal nung presensya natin, hindi pa rin umuusad yung sitwasyon, lalo na kapag pumasok na yung mga mabibigat na issue, yung mga clinical depression, trauma, abuse, o suicidal ideation. Ayan, dito natin haharapin yung isa sa pinakamabigat na boundaries. Ang tapang na mag-refer sa mga professionals. Sa mga therapist, doktor, ganyan. Oo, o kaya legal na otoridad kung kailangan. Ayan, ito yung madalas iniiwasan nating pag-usapan lalo na dito sa atin eh. Kasi sa kultura natin, kapag may kaibigan kang may pinagdadaanan tapos bigla mong sinabing, alam mo, kailangan mo natang kumausap ng psychologist o psychiatrist, ang dating nito minsan is parang naguhugas kamay ka eh. Oo, parang, ayaw ko na dyan, bahala ka na. 'Di ba? Ang pakiramdam nung iba, ipinapasa mo sila kasi pabigat sila sa buhay mo. Paano natin babasagin yung ganyang pag-iisip na ang pag-refer ay katumbas ng pag-abandona? Nag-iwan ito ng isang mahalagang tanong sa material natin. At babasagin natin yan sa pamamagitan ng konsepto na tinatawag na faithful stewardship o yung matapat na pamamahala. Faithful stewardship meaning ipinagkatiwala lang sila sa atin. Oo. Ang pag-refer sa isang profesional, hindi ito isang pagkakabigo sa parte mo ha, hindi ito pagsuko. Sa katunayan, ginagamit ng Diyos sa mga profesional at ang siyensya para magbigay ng kumpletong kagalingan. May example ba sa text natin tungkol dyan? Meron. Ibinigay na halimbawa sa source natin na si Lucas, isa sa mga sumulat ng aklat sa Biblia, ay kinikilala bilang isang manggagamot. Doktor siya eh. Oo nga no, Gospel of Luke. Pinapakita nito na yung espiritualidad at yung siyensya ng paggagamot, hindi sila magkaaway, magkatuwang sila. Ibig sabihin, yung pagtanggi natin na mag-refer dahil gusto nating tayo lang yung makapag-ayos sa kaibigan natin. Isa pala itong manifestasyon na naman ng savior complex. Mismo? Pride natin yung nasasaktan doon, hindi yung sa kanila. Kasi kapag ini-refer natin sila, inaamin natin na hanggang dito lang ang kakayahan ko bilang kaibigan o spiritual guide eh. At kailangan natin ng eksperto para sa aspeto medikal. Kapabaang loob pala yun. Kababaang loob at totoong pagmamalasakit. At napakahalagang linawin natin to. Kapag nag-refer ka, hindi ibig sabihin ay puputulin mo na yung connection mo sa kanila. Hindi yung tipong, nandyan na yung doktor mo out na ako. Hindi ganon.
Patuloy ka pa ring magbibigay ng suporta. Patuloy kang mananalangin at makikinig sa kanila bilang isang kaibigan. Pero nakakasiguro ka na nabibigyan sila ng tamang lunas sa tulong ng isang profesional. Ikaw ay nagiging kaagapay nila, hindi na nag-iisang tagapagligtas. Napakaganda ng pagkakabuod mo dun. Napakalinaw nan. At siguro ito na nga yung pinakamagandang pagkakataon para ibuod yung buong paglalakbay natin ngayon. Kasi grabe ang dami nating hinimay mula sa manual eh. Oo, siksik yung episode natin ngayon. Kung susumahin natin lahat, ang pagiging epektibong gabay pala sa gitna ng matinding krisis, hindi nangangahulugan na ikaw yung taong may pinakamagandang advice o perpektong sagot. Hindi talaga. Nagsisimula ito sa pag-unawa na yung taong kaharap mo may komplikadong dimensyon. Di ba yung spiritual, emotional, relational at physical? Kailangan mong kilalanin na bawat isa sa mga ito pwedeng nag-aambag sa nararanasan nilang dilim. At sa mismong sandali ng krisis, yung unang hakbang is hindi pagsasalita agad, kundi pag-stabilize. Yung pagiging tahimik at kalmadong presensya na umaabsorb ng gulo ng sitwasyon. Pero teka, hindi bilang isang espongha ha. Oo, huwag maging espongha na uubusin yung sarili, kundi bilang isang salamin na gumagabay sa kanila. At para magawa yan, kailangan nating pangalagaan yung sarili nating boundaries para patuloy tayo makatulong. At kapag alam nating lampas na sa ating kapasidad, magkaroon dapat tayo ng tapang at kababaang loob na ilapit sila sa mga profesional. Tama iyan. Napaka-solid. At bago natin isara ang usapang ito, naisip ko lang, may isa pa akong gustong iwan eh. Madalas kasi kapag nakakakita tayo ng kaibigan na nasa krisis, yung frame of mind natin agad is, ito ay problemang kailangan kong ayusin. Oo, fixer mindset agad eh. Nakatutok tayo sa kanila kung paano natin sila mababago. Pero paano kung ibaling natin yung lens? Habang nakikinig ka sa deep dive natin na ito, baka iniisip mo na ito ay training lang para makatulong ka sa iba. Oo, para sa kanila to para mas maging magaling akong friend. Pero may mas malalim na nangyayari kapag pinipili mong maging gabay sa mga sandaling walang katiyakan. Paano kung yung masalimuot na sitwasyong iyon? Yung pagpupuyat mo para alalayan yung katrabaho mo. Yung paglunok mo sa sarili mong pride kapag hindi gumagana yung payo mo. At yung mabigat na proseso ng paglalagay ng hangganan. Wow, okay. Saan papunta to? Paano kung yung mga yon ay ang mismong paraan pala para hubugin ang iyong sariling karakter? Oo nga no. Paano kung yung proseso ng paggabay sa ibang tao sa gitna ng kanilang bagyo is yung eksaktong sitwasyon na kailangan para ilantad yung sarili mong mga limitasyon, Mismo. para wasakin yung sarili mong savior complex, at padalimin yung sarili mong pagtitiwala sa mga bagay at kaganapan na labas na sa iyong kontrol. Ang ganda niyan pag-isipan. Isang napakagandang kaisipan na pwedeng bitbitin nating lahat. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang pagsusuring ito. Hanggang sa susunod nating usapan.